Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay ahayo magdala ng mabuting balita. Saturday ngayon. Kasi po pag Saturday or Sunday, ang tao ay nasa bahay. Kaya mabuting bagay, dinadalan po natin sila ng mabuting balita. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay, bababa na po tayo. Third floor kasi ito. Punta tayo ng ground floor. Nandito na po tayo sa baba, At abang nagwo-walking tayo, maganda po yung walking yung daloy ng ating dugo, magsisirculate po yun. Laging bumabalik sa puso, at ang puso naman, pinapump ang dugo natin na buong katawan. Malalaking ugat, maliit na ugat, lahat yan, dinadaluyan ang dugo. Opo, yan ang trabaho ng puso, pump. Kaya ang puso, ihinto lang yan pag ang tao ay patay na. Pero hanggat nabubuhay po ang tao, hindi po tumitigil ng andar ng puso. Parang sa sasakyan, yan po yung dinamo. Okay? Habang naglalakad naman ako, habang nag-walking, ay nagbabasa rin po ako ng Biblia. At ang babasahin natin dito, yung sisimulan natin, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan, nung nangangaral po siya rito sa ibabaw ng lupa, ang sinabi niya ay ito, sa 1:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So maliwanag po ang sabi ng Panginoong Yesus, ang tao, yan, yung kanyang salita, yan ang nagbibigay buhay. Ibig sabihin, tao po ang pinagsasabihan ni Yesus dyan. Hindi po hayop o mga halaman, kundi tao. Kaya pag ang isang tao po nakikinig sa salita ni Jesus, sila po ay nakikinabang sa pagkain pang-espiritual. Tatandaan niyo po, ang tao po ay may dalawang kalagayan. Siya po ay mayroong spiritual, meron siyang physical. Gaya na lang na sinasabi po ni Juan, babasahin natin, Ang sabi ni Juan, ganito po ang nakasulat sa ikatlong 1, uno. Mula sa matatanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan ko. Mahal kong Gayo, hindi nadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. So, meron ng tao na buhay espiritual. Sa hayop at sa gusto ng tao, ito po yung mahalaga, ang buhay espiritual ng tao. Yung physical, wala ito eh. Pag namatay ang tao, kakainin lang ng uod sa sementeryo. Unless, masusunog siya. Unless, kung mamamatay siya sa tubig, kung ilalim ng dagat, siyempre walang uod doon. Pero most common, ang tao po inililibing at kinakain ng uhod. Kaya kahit anong gawin mo, pagandahin mo man ang katawan mo, pagdating ng araw, kakainin ka lang ng mga uod. Uod lang ang makikinabang sa iyo, kaibigan. Yan ang kalagayan ng tao. Habang tayo nabubuhay sa lupa,
So, pinalam ng Panginoong Yesus ng tao, meron siyang physical at meron siyang spiritual. Tignan natin ang sinabi ni Yesus sa isang talata. Ganito po ang mababasa. Sa Mateo 4:4. Basahin natin. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang sabi niya, nasusulat. It is written, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Napakaliwanag po, ano? Okay, walking ulit tayo, exercise. Maganda sa daloy ng ating dugo ang paglalakad-lakad, especially kapag umaga. Kaya maliwanag po ang sinasabi ng Panginoong Yesus ng tao, hindi lang nabubuhay sa pagkain, kundi mabuhay sa salita ng Diyos. So, kasi po, dalawa po ang kalagayan ng tao. Meron siyang physical at meron siyang spiritual. Ano po, lagi niyong tatandaan yan. Ang Panginoong Yesus ang may sabi. Kaya, papunta tayo dito sa iskinita ito. Kaya uminto ko kanina, may kasalubong, may dala. Dito tayo sa Riverside. Ito, Riverside po ito. Ayan. 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 Maraming tao po rito. Pabrika ng tao ang Tondo. Kahit na, kung magtataka kayo, ang daming mga bata. Maraming bata. Kasi po, karamihan dito, bata pa lang, nag-aasawa na. Kaya ang daming tao. So, maliwanag ang sabi ni Jesus. Ang tao, hindi lang nabubuhay sa pagkain. Yan pa naman ang gusto ng tao, pagkain. O, Riverside po yan, oh. Sa Retail Market, River. So, ibig sabihin, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Pero ang problema, hindi po ganyan ang nangyayari sa tao. Hindi ganyan ang nangyayari sa tao. Pagdating sa salita ng Diyos, ang tao po mahilap. Mahilap sila sa salita ng Diyos. Pero pagdating sa bagay na material, mabibilis pa yan. Mabibilis. Ito, Riverside, oh. Ayan. Ang dumi, marumi. Wala kasing disiplina ng tao. Tapon dito, tapon doon. Walking pa rin tayo. Magandang umaga, nanay. O, si nanay. Nanay, ilang taong ka na? 78. O, kumusta naman ang bigayan ng ayuda? Okay naman. Walang problema. Mahal na. Doon sa iba meron, di ba? Praise the Lord, walang problema si nanay sa ayuda. Wala. Alam niyo yung ayuda, pagkukwartahan. Hmm. Bigay ng gobyerno. Kaya dapat po tayong mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw.
Kasi po ito yung magsusupply ng ating buhay. Sabi ni Jesus, ang salita ko ay life giver. 1:63. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Walking. Maganda sa daloy ng ating dugo. Ano po? Mga bata, nasa computeran. Mabuting bagay na ibabahagi natin ang katuruan ng Biblia sa mga tao. Ano po? Ay, nasa tao naman yan kung tatanggapin niya o babaliwalahin niya. Ano po? Pero kailangan may patutuho sa mga tao ang patungkol sa haral ng Diyos. Basahin natin ang sulat ni San Pedro. Okay, dito. Ang sabi ni San Pedro ay ganito po nakasulat. Babasahin ko po ano. Unang Pedro. Ito. Hanapin lang natin. Medyo sabi ni Pedro, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Yan, hinalintulad po sa isang damo ang tao. Kung ano man ang inabot mo, kaibigan, dito sa lupa, lahat yan walang kwenta. Ikaw man ang pinakamayaman, ikaw man si Bill Gates o dito sa Pilipinas, Henry C. Sino ba may may-ari ng eroplano? Sabi ni Pedro, wala yan. Akala ng tao, nagpupundar sila ng maraming kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Darating ang araw, wala rin yan. Gaya ng bulaklak na lalanta. Na ano daw? Natutuyo. Ibig sabihin, kung ano man ang inabot mo, kaibigan, sa iyong buhay, yumaman ka man o naghirap pa, pagdating ng araw, lahat ng yan ay walang kwenta. Walang kwenta. Bakit? Malalanta, sabi niya eh. Faded glory. Kumbaga yung gloria mo, walang kwenta. Sa verse 25, unang Pedro, unang 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Ito ang mabuting balita ipinangaral sa inyo. Kaya yung mabuting balita o salita ng Diyos, yan po ang pinangangaral. Kasi po, yung salita ng Diyos, yan po yung mananatili. Tandaan nyo, yan po yung mananatili, yung salita ng Diyos. Yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, tingnan nyo na lang, hindi ba nung araw nang mahuso yung cellphone? O hindi ba na-upgrade ng na-upgrade hanggang sa gumanda ng gumanda ang mga cellphone? Ibig sabihin, hindi po sila nananatili. Ganyan din po ang buhay ng tao.
hindi tayo mananatili dito sa ibabaw ng lupa. Lahat po tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Tandaan nyo po yan. Kahit na meron kang anting-anting na sinasabi, meron kang agimat, kagaya ng mga pinoportrait ni Ramon Revilla, anting-anting, nasan na si Ramon Revilla? Sabi nila, meron siyang anting-anting. Dito tayo sa Kapulong Bridge. Ayan o. Kapulong Bridge. Yan. Papuntang pier. Papuntang Tayuman. Yan. So tatawid tayo rito. Shortcut na lang tayo. Kaya ang buhay natin, kaibigan, hindi po mananatili yan. Sabi ko nga po, kahit na ikaw pinakamagandang babae, ikaw ang pinakamagandang lalaki, pagdating ng araw, wala rin yan, lilipas yan. Di ba nangyayari yan? Tingnan nyo po yung mga celebrity maganda. Ngayon, tingnan nyo, matanda na. Wala na. Wala na yung dating nila nung araw. So, pinapakita lamang ng realidad. Yung realidad. Tawid tayo. Thank you. Kasi dito tayo dadaan. Maging ikaw nakikinig, nanonood ng video ito, pasdan mo sarili mo. Darating ang araw, lilipas ka rin, kaibigan. Mawawala ka rin. Ano man ang lingling mo, mawawala, sabi ni San Pedro. Pero merong hindi mawawala, kaibigan. Merong hindi mawawala. Okay, basahin natin ano? Yung hindi mawawala. So, nandito na tayo sa Laliana. No? Ganito naman ang sabi ni Juan. Dito sa sulat ni Juan. Sa unang Juan. Ganito naman ang nakasulat. Ayan. Lumilipad-lipad. Ang sabi niya, 2:16. Sabi niya, ay ganito naman ang nakasulat. Sa unang Juan, sa chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mundo o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kung inyong mapapansin, huwag daw nating ibigin ang mga sanlibutan o yung makamundo, yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Yan ang ibig sabihin ni Juan. Tuloy natin sa 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa samangpita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung mga bagay na
nakapagbibigay kasiyahan sa laman. Yan ang ibig sabihin ni Juan. Hindi galing sa Diyos yan, sabi niya. Hindi galing sa Diyos yan. Tandaan niyo po, yung mga bagay nakakapagbigay kaligayahan sa laman ay hindi galing sa Diyos yan. Eh kung ganon, kanino galing yan? Meron din sagot si Juan dyan. Basahin natin. Ang sagot ni Juan. Dito sa unang 1, chapter 5, verse 19. Sabi niya rito, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ibig sabihin, pag nabubuhay ka sa kamunduhan, ikaw nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kahit tayo mo kay Satanas, ang sabi ni Satanas, kunwari ka lang, ang totoo niyan, barkada kita. Nabubuhay sa sugal, inuman, babae rito, lalaki rito, laklak dito, laklak do, nangadik. Naturing ang pulis, magnanakaw, hold upper. Totoo yan. Kidnapper. Daming kalapati oh. Ang ganda oh. So maliwanag po ang turo ni Juan. Yung mga bagay po nakapagbibigay kasiyahan sa laman sa ating mga mata. Anong sabi niya? Yan ay sa demonyo. Sa demonyo. Okay. Merong mananatili dito sa lupa, kaibigan. Alin ang mananatili dito sa lupa? Basahin po natin. Dito pa rin sa unang 1, 2:17. Mapaparama sa libutan at lahat ng kinaumalingan nito. Yung mga bagay nagbibigay kaligayahan sa tao, ano sabi niya? Kinauumalingan. Yan. Diyan aliw na aliw ang tao. Pagkamal ng pera, kahit anong parahan, basta may pera. Yan ako narinig nung araw. Kahit pera ng demonyo, pinakikialaman ko. Ibig sabihin, mga nakaw na pera. Magnanakaw talagang Pilipino eh. Ako nilalahat ko na eh. Sino bang Pilipino hindi magnanakaw? Hindi magturo kayo. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinamalingan nito. Ngunit, ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yun ang hindi lilipas. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo kaibigan, isa sa mga tinuro ni Jesus yun. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ano nakalagay doon? Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. So, sino lang ang pupunta ng langit? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po ang turo ng Panginoong Yesus. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Lakad tayo. Walking. Sige po sana kayong mga manonood ng video ito at makikinig. Meron po sana kayong natutunan ng buhay ng tao. Pag-alis niya dito sa lupa, kahit siya pinakamayaman, wala ring kwenta yan. Mas maganda alis ka dito sa lupa. Anong meron ka? Pananampalataya sa totoong Yesus sa langit. Yung Yesus sa langit Kasi dito sa lupa maraming Yesus. Yung totoong Yesus sa lupa ay sa langit.
doon ka connected, kaibigan. Purihin ng Panginoon. God is good all the time. Nag-walking na ako. Maganda sa daloy ng dugo ang walking, especially pag umaga. Nakakapagbahagi pa tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. So hanggang dito na lamang po ang video natin, ano? Hanggang dito na lamang ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye.